Hello, good morning po ulit. Welcome po ulit sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Bali po kahapon ay ng umaga, binasa natin ang 16 to 17 ng 1 Samuel. Ngayon naman po ay 18 to 20 ng 1 Samuel pa rin, no? So yun nga yun, no? Yung nabasa natin kahapon ng umaga na 'di ba natalo nga ni David si Goliath sa kanilang laban, no? Yun nga yung sinabi nga sinabi nga dito na pinugot pa niya yung ulo ni Goliath at dala-dala niya, no? Nakita yun ni Samuel lahat yung pangyayaring yun. Tapos ayun, eto na yung sa 18 nga yung 'di ba yung si Jonathan na anak ni Saul ay naging mabuti sa kanya, naging naging mabuting magkaibigan sila, no? Nagsumpaan pa nga sila na magiging mabuting magkaibigan sila. Parang si Jonathan na mahal niya dito si David na kasing mahal pa niya ng kagaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili, ano? Kaya yun, nasabi dito sa 18, patapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon hindi na pinauwi ni Saul si David dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David. Isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. No, nagsumpaan sila, no. Tapos 'di ba sa nabasa rin natin, nilulukuban ng masamang espiritu itong si Saul, no. At para mawala naman yon at maging maayos si Saul, tumutugtog naman si David. Alam nyo ba na maraming beses na nagtagumpay nga si David sa pakikipaglaban hanggang sa dumating yung nainggit si Saul kay David, no? Matapos mapatay, sabi dito sa verse 6, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayang madaanan nila. Sinalubong sila ng mga babaeng umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya ay kilalaning nilang hari. So, sobrang sumama ang loob ni Haring David noong mga panahon na yun ni Haring Saul kay David, no? Sorry. Kaya ito ang sabi sa verse 10, kinabukasan si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. Tingnan niyo yung ginagawa, no? Yung pagpasok ng masamang espiritu ngayon. Sabi sa verse 12, si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa
niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinatnubayan siya ni Yahweh. So, sa lahat talaga ng labanan, no, na pinupuntahan ni David, lagi siya nagtatagumpay dahil sa patnubay ng Diyos sa kanya, no. Dahil nga nagtitiwala si David sa Diyos, sumasampalataya siya, lagi siyang dumudulog sa Diyos sa tuwing makikipaglaban siya, nananalangin at pinapaubayan niya kay Lord yung kanyang mga laban na pupuntahan. So, tayo rin, sinasabihan niya na tayo rin ay magtiwala at laging dumulog sa Kanya upang tayo kanyang samahan. San man tayo nandun, anumang laban ang ating pupuntahan o kakaharapin, hindi niya tayo pababayaan dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. So, dumating pa rito yung time na sinabi niya kay David ni Haring Saul na mapapangasawa raw niya ang isang anak ni Saul, no? Ngunit hindi niya to ginawa. Sa iba niya ipinakasal. Ang pangalan nun ay si Merab, yung babaeng yun. Pero ipinakasal niya kay Adriel na taga Meholat. Tapos yun nga, nagtataka na si Jonathan na bakit ganun na lang ang gustong gawin ng kanyang ama. Gustong gawin kay David na yun nga, patayin. Kaya minsan sinabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya, sa chapter 19. Ngunit mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. So, kinausap nga niya, no? Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag po sana ninyong gawan ng masama si David, sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang bakit nyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan. Bakit ninyo gustong patayin si David na wala namang sapat na dahilan. Dahil dito nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay, sinabi naman ni Jonathan kay David, isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Hanggang sa dumating nga na yung isang anak naman ni Haring Saul, ipinakasal niya kay David. Ito ang sabi sa chapter 19 verse 8. Muling nagkaroon ng labanan ang Israel at mga Pilisteo. Sinalaki ni David ang mga Pilisteo at natalo niya ang mga ito. Kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan muling nilukuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano'y sinibat niya si David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David.
no? Inatake na naman siya ng masamang espiritu. Kaya ayun, tumakbo si David. So nagtago na si si David nagtago sa isang lugar. Sabi dito, kinagabihan pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito. Kinabukasan, kaya sinabi ni Michal, ito yung asawa niya na anak ni Saul, David, tumakas ka ngayong gabi kung hindi papatayin ka nila bukas. At pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos, kinuha ni Michal ang isang ribultong nasa bahay at siyang hinihiga sa kanilang higaan, at ang ulo nito'y binalutan niya ng balahibo ng kambing, saka kinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michal, may sakit siya. Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at pinagbilinan na ganito, buhatin ninyo pati higaan ni at ako ang papatay sa kanya. Nagbalik ang mga sugo ni Saul, ngunit nang makita nila sa higaan ay ang ribultong may buhok na balahibo ng kambing. Tinawag ni Saul si Michal, bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Michal, papatayin niya ako kung hindi ko siya pababayaang tumakas. No? Hanggang sa tumakas na nga si David at pumunta siya kay Samuel sa Rama. Doon siya nagtago at pinaliwanag niya yung gustong gawin sa kanya ni Saul. Tapos nagpasugo si si Haring Saul na puntahan. Sabi dito sa verse 20, muling nagsugo ito ng mga tauhan upang hulihin si David, ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan, at sa pangunguna ni Samuel, nilukuban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsipagsigawan at nagsipagsayawan na tulad din ng mga propeta. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo uli siya. No, hanggang sa 3 beses siya nagpasugo, pero ganun pa rin ang mga nangyayari. Hanggang sa huli, sabi dito ay si Saul na ang nagpunta doon sa pinagtataguan ni David, no. Tanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na sila'y nasa nayot ng Rama. Kaya't nagpunta siya sa Rama. Subalit habang siya'y naglalakbay, si Saul na to, si Haring Saul, papuntang nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating ng nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Dahil dito, nagsimula ang kasabihang, propeta na rin ba si Saul? No? Nilukuban kasi siya ng Espiritu ng Diyos. So, pagdating niya doon, nagsasayaw din siya, nagsisigaw din siya, no? Tapos, ayun na nga, sabi dito sa chapter 20 na, si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Tinanong niya rito, ano ba ang ginawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko? At nais akong patayin ng iyong ama, sabi niya. Sabi ni David kay Jonathan. Sumagot si Jonathan, hindi totoo yan, hindi ka na niya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago niya isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinabi mo. Kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Diba? Siyempre ama din, diba? Anak siya ni Haring Saul. Sabi naman sa verse 9, sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Itinanong ni David, paano ko malalaman kung masama ang kanyang sagot?
Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh. Bukas o sa makalawa, sa ganito ring oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung bakit malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Sabi niya ganun. So, yun nga, nagtago nga si David sa lugar na pinag-usapan nila ni Jonathan. Nang dumating ang pista ng bagong buwan, dumulog sa hapag si Haring Saul at naupo sa dati niyang upuan sa tabi ng dingding. Katapat niya si Jonathan at katabi naman si Abner. Ngunit si David ay wala sa kanyang upuan. Nang araw na iyon, hindi pinansin ni Saul ang pagkawala ni David, sapagkat inisip niyang maaring may malaking dahilan o baka hindi ito malinis ayon sa kautusan. Ngunit kinabukasan wala pa rin si David at kaya tinanong niya si Jonathan, bakit mula kahapon ay hindi natin kasama si David? Sabing ganyan. Sumagot si Jonathan, nagpaalam po siya sa akin kahapon at uuwi raw sa Bethlehem. May taunang panahon daw, paghahandog daw ang kanilang sambayanan at pinauwi siya ng kanyang mga kapatid. Kung maaari raw ay payagan ko siya para makita ang kanyang mga kamag-anak. Kaya po hindi natin siya kasama ngayon, sabi ganun, hindi siya kasalo. Nang marinig ito, pakinggan nyo to. Nang marinig ang sinabi ni Jonathan, galit na galit siya. Galit niyang sinabi, isa kang suwail na anak. Ngayon ko natiyak nakakampi ka kay David. Hindi mo ba alam na inilagay mo sa kahihiyan ang iyong sarili, pati na rin ang iyong ina? Dapat mong malaman hanggat buhay ang David na yan, ay hindi mapapasa iyo ang kahariang ito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko, sabi ni Haring Saul. Sumagot si Jonathan, ano po ba ang kasalanan niya at dapat siyang patayin? Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan, kaya naiyak itong talagang gustong patayin. Natiyak niya na talagang gustong patayin si David. Galit na umalis si Jonathan, hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob. Ginawang pagpapahamak ni Saul kay David. Kinaumagahan, nagpunta siya sa bukid na pinagtataguan nila ni David kasama ang isa niyang lingkod na batang lalaki. Sinabi niya rito, hanapin mo itong pawawalan kong palaso. Patakbong sumunod ang utusan. Pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Pagdating sa lugar na binagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan. Nasa gawi pa roon. Dinugtong pa niya, dalian mo, huwag ka nang magtagal dyan. Pinatakas niya na si David, no? At nang makuha ng bata ang palaso, dali-dali iyong nagbalik kay Jonathan. Wala siyang kaalam-alam sa pangyayari, ngunit nagkaintindihan na sina David at Jonathan. Pagkatapos, ang mga sandata ni Jonathan ay pinauwi na niya sa kanyang batang lingkod. Tapos nag-usap silang dalawa. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan. 3 beses na yumuko na ang mukay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuha at hinagkan ang isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulgul. Sabi dito sa verse 42 na pangwakas, sa pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa. Pati ang ating mga susunod na salinlahi
magpakailanman. At naghiwalay silang dalawa, umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. So yun, no. Pinapakita lang din doon na una yung pagtatagumpay ni David dahil sa tiwala niya sa Diyos. At pinapakita rin dyan yung tunay na magkaibigan. No? Anak pa siya ni Haring Saul, si Jonathan. Kaibigan lang niya ito, pero totoo yung kanilang pagmamahalan bilang magkaibigan. Yung kanilang sumpaan sa harap ng Diyos, talagang pinakita nila na totoo sila sa isa't isa. No? Tayo din, dapat maging totoo tayo sa ating sarili, lalo-lalo na sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pananampalataya sa Diyos, maging totoo rin tayo, no? Makikita naman yun ng Diyos, hindi yung nagsimba lang tayo para makita ng tao o nagdasal para makita ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang tinitignan pa rin ng Diyos, kagaya rin ng sabi ko kahapon, no, ng umaga, yung puso pa rin ang titignan ng Diyos, hindi yung ating panlabas na anyo, no? So, manalangin po ulit tayo. Samahan niyo po ulit ako sa aking maigsing panalangin. Ama, aming Panginoon sa langit, na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa amin lahat. Salamat pong muli sa iyong mga salita na aming nabasa at narinig ngayong umagang ito, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko po kami rin ay bibigyan mo rin ng tamang puso at isipan na kagaya ni David, O God. Tamang puso na magtitiwala sa iyo, Lord. Tamang puso na laging aasa sa iyo dahil ikaw ay aming Diyos, O God. Magiging totoo rin kami sa isa't isa sa aming mga panalangin, O God, para sa sitwasyon namin ngayon, O God, para sa aming buhay, O God. Lord, nandito kami, Lord. Nagpapasalamat sa iyong mga makapangyarihang salita na lagi namin nababasa. Sa iyong mga salita na aking na-share din, O God, sa iyong mga tao. Dahil yun naman, Lord, ang iyong kagustuhan na ibahagi ang iyong mga salita sa lahat ng tao, O God. Lord, nawahi po mo aming mga puso, hindi lang ako, kundi ang aking pamilya at ang lahat ng tao na gawin din nilang magbahagi ng inyong mga makapangyarihang salita, O God. O Diyos namin makapangyarihan, nananalangin din kami sa nangyayari po ngayon sa aming lugar, sa aming bansa at sa buong mundo, O God. Lord, nananalangin kami at nagsusumamo sa iyo na huwag mo kaming pabayaan sa mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, kung nasan man sila ngayon, Lord. O Lord God, ang aming lugar, Lord, gabayan mo po kami at lukubin din kami ng iyong mga espiritu, O God. Upang kami gumawa rin ng tama, lalo-lalo na ang aming matataas sa aming gobyerno, O God, ang aming presidente, ang aming mga presidente sa mga bansa, O God, ang mga scientists, O God, mga nakaimbento ng hindi maganda, Lord, lukuban mo po sila, tipuin ang puso upang gumawa lamang ng tama at mag-isip ng tama para sa inyo. At ang mga scientists din na nag-iimbento ng gamot, Lord, para sa NCOV na yan, huwag mo silang pabayaan. Naway makaimbento sila ng tama, O God. Please, Lord, huwag mo kaming pabayaan. Pati na mga simpleng tao ay lukuban mo rin, Lord, upang makapag-isip din ng tama sa kanilang kapwa. Ganon din po ako, Lord. Kaming lahat, O Lord. Huwag mo kaming pabayaan, Lord. At nawa ang aming panalangin muli, Lord, na alisin mo na po ang virus na umiikot sa aming mundo. Linisin mo na po ang hangin upang kami muli ay makalabas, makagalaw ng maayos, makapagtrabaho, O God, makapunta sa aming mga gustong lugar na puntahan ulit. Maging maayos at normal na ulit nawa ang aming mundo, O God. Please, Lord, pagbigyan mo pa po kami, bigyan ng isang pagkakataon na mamuhay ulit ng maayos. At yung ways, Lord, yung kapamaraanan mo nawa ang aming sundin at matupad sa buong mundo. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga tao. Umaasa kami na nanalig, O Diyos. Natatapusin mo na ang NCOV na virus na meron kami sa aming bansa, O God, sa aming mundo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Siniselyuhan ko na, Lord, ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat pang mananalangin
ay tagumpay na, O God. Magiging maayos na ang lahat. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli sa umagang ito sa pagsama niyo sa akin sa ating Bible reading. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod pang araw. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel, Jipan De Leon po. Like and subscribe po and hit the bell button na rin po para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Salamat pong muli sa inyo at God bless po sa ating lahat. Salamat po.